Okay, so it is recorded. We would like to welcome our brothers and sisters live online. This is our continuation of the series po natin sa ating pag-aaral sa prophetic insights on the book of Revelation. Okay, I will try to manage our live. So welcome po kayo lahat mga kapatid, ano? This is our chapter 7. We will have our continuation of the study on the book of Revelation, especially on chapter 7. So I hope you will be blessed as you continue on joining with us. Okay. Okay. So we'll start. I will share. Okay. So now we are on the continuation of our study on the book of Revelation. Okay, so this is where we continue on Revelation chapter 7, the first fruit. Last time we have our study, we study about the seventh seal. And seventh seal, it's about the investigative judgment for the dead and for the living. And so we have discussed the seven seals, 1 to 7, and actually chapter 7 of Revelation is a part of the seventh seal, because in chapter 8, there is a cessation or half silence in heaven, which this is actually the transition into the judgment for the living. Okay? So, kaya nga po ang ating pag-aralan dito ngayon sa chapter 7 ay yung involved sa investigative judgment for the living. Because the 144,000 that we'll be talking about are all living without tasting death. So therefore, ang kanilang pangalan ay naosisa na sila po ay may karapatan na mamuhay at hindi na po mamamatay. Ayan. So po, yan po yung the first harvest na kung saan ay i-harvest ng Panginoon ang lupa, at yan po ay manggagaling sa ating iglesia. Okay? So para po sa ating prayer thought, bago po tayo magpatuloy, ay ito po yung sabi sa Great Controversy, 597, paragraph 2. Ang sabi po ng talata, the truth and the glory of God are inseparable. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? So ang katotohanan at ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi po siya mahiwalay. It is impossible for us, imposible po para sa atin, with the Bible within our reach, to honor God by erroneous opinions. Kaya nga po dapat ang ating pagkaunawa at pagkaintindi po doon sa sinulat sa Biblia ay tama, ano? Na kung saan ay all had been given. God has revealed the truth to us. Kaya nga po mayroon tayong pagtuturo o prophetic insights. Dito po natin binubuksan yung ating isipan, pero hindi natin kaya, di po ba? Kaya nga po, not by might nor by power, but by the Holy Spirit. So the Holy Spirit will actually
open our hearts and minds so that we will understand. Kaya wala pong erroneous opinion. Ito po ay mula sa inspired writings. Kaya nga po, gumagamit po tayo ng spirit of prophecy. Ano? Yan po yung eye of the church na kung saan ay ito po yung pagpapatuloy na nais ng Diyos na maranasan po natin ang liwanag. Ano po? Kaya sabi po rito, many claim that it matters not what one believes. Sabi nga po nila mga kapatid ay walang kwan yun. Hindi na kailangan or hindi na mas importante na basta mamuhay ka lang ng tama, okay na. Pero mga kapatid, yan po ay isang deception. Bakit po mga kapatid? Dahil yung katotohanan, sabi nga po rito mga kapatid, kung atin pong talagang baybayin ang talatang ito na sinasabi po dito sa Great Controversy, ang katotohanan at ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi mapaghiwalay. Imposibleng ito ay hindi natin malaman dahil God is actually revealing the truth. Sa pamagitan ng mga maling paniniwala na ito ay maliligaw po tayo. Lalo na mga kapatid na ang Biblia ay nasa abot kamay natin. Ibig sabihin, nandyan po yung Biblia, natin pong usisain kung ano po bang sinasabi ng talata. Ano po? Marami ang nagsasabi na hindi mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao basta't ang kanyang buhay ay maayos. Tama po ba yan mga kapatid? Na okay lang basta kahit anong paniniwala mo, basta ang buhay mo ay maayos lang. Mga kapatid, yan po ay deception. Ano? Dahil, sabi nga po rito, ngunit ang buhay ay hinuhubog ng pananampalataya. Dahil sabi nga po doon sa Romans 10:17, paano po dumarating yung pananampalataya? Sa pamagitan po ng salita ng Diyos na ating napakinggan. Kaya nga po ang ating buhay ay hinuhubog ng katotohanan. Kaya hindi natin masasabi na basta't maayos lang ang buhay ko. Pero mga kapatid, ang ating mga buhay ay hinuhubog ng pananampalataya. Kaya kung ano ang ating pinaniniwalaan, yan po ay maging kabahagi po ng ating buhay. Kaya nga po sabi rito, kung ang liwanag at katotohanan ay nasa ating abot at pinababayaan nating gamitin ang pribileyo ng pakikinig at pagtingin dito, sa diwa ay ating tinatanggihan. Ito, pinipili natin ang kadiliman sa halip ng liwanag. Kaya nga po mga kapatid, yung isang kapayagan ng katotohanan, kung ito'y lumiwanag sa atin at atin pong tinanggihan, then we have rejected Jesus Christ as well. Dahil sabi nga po sa John 14, ano po? John 14:6. Anong po sabi? Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So kung ang katotohanan po ay ating tinanggihan, then we have rejected Jesus Christ. Yan po yung napakagandang tukuyin natin mga kapatid, na hindi basta't maayos lang ang buhay natin ay hindi na kailangan yung mga katotohanan. Ang mga katotohanan na ating pinag-aralan mga kapatid, ito po ang humuhubog sa ating buhay. Sabi nga po rito, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang ating makilala ang mga turo nito at malaman natin mismo kung ano ang kanyang hinihingi sa atin. Nang ang isang tagapagtanggol ng batas ay lumapit kay Jesus at nagtanong, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ano pong sinabi ng Panginoon sa kanya? Itinuro siya ng tagapagligtas
sa mga kasulatan at sinabi, ano ang nasusulat sa kautusan? Paano mo ito binabasa? So daw, ito po yung nais ng Panginoon nating maunawaan mga kapatid, ano? Na kung saan ay we need to have the tools na maging kabahagi po ng ating buhay. Hindi basta't lang maayos yung buhay natin ay okay na, mga kapatid. Dahil ito po ay nuhubog ng katotohanan ng ating napapakinggan. Kaya sabi po rito, hindi sapat. No? Sabi po dito sa talata, hindi po sapat. Balikan po natin. Okay? Sabi rin po rito mga kapatid na kung saan ay, if light and truth is within our reach, and we neglect to improve the privilege of hearing and seeing it, we virtually reject it. We are choosing darkness rather than light. God has given us His word that we may become acquainted with its teachings and know for ourselves what He requires for us. When the lawyer came, ito na po mga kapatid yung aking sinabi, na kung saan ay this is where the Savior referred to the law. Na kung saan ito po yung nais na Panginoon na ating maunawaan. Kaya sabi po rito, it is not enough the good intentions. Kaya hindi lang po mga kapatid tama na or okay na hindi po yung sapat mga kapatid. Na kung saan ay tayo ay nagsasabi na okay lang basta mamuhay lang ako ng tama, okay lang sa akin. Hindi na importante yung katotohanan na yan na kung sinasabi nyo. Sabi rito mga kapatid, hindi sapat ang pagkakaroon ng mabubuting intensyon. Hindi rin sapat na gawin lamang ng tao ang sa tingin niya ay tama o ang sinasabi ng ministro na tama. Ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa ay nakataya, kaya't nararapat niyang saliksikin ang mga kasulatan para sa kanyang sarili. Gaano man kalakas ang kanyang paniniwala, gaano man siya katiyak na alam ng ministro ang katotohanan, hindi ito ang dapat maging saligan niya. Mayroon siyang mapa na nagtuturo. Ayan po yung Biblia. Ano po? Kaya nga po, pag-aralan natin ng masusi yung kasulatan. Dahil ito po ang mapa na dapat nating maging saligan. Mayroon siyang mapa na nagtuturo ng bawat palatandaan sa paglalakbay patungo sa langit. Kaya't hindi siya dapat manghula o mag-akalan sa alinmang bagay. Kaya mga kapatid, yung ating journey, we are journeying toward the kingdom. And God wants that His people will be living and will actually journeying toward that goal. Kaya ang last part mga kapatid, it is the first and highest. Ito po yung talagang una at pinakamataas na tungkulin ng bawat nilikhang may katwiran ay ang matutong kilalanin mula sa mga kasulatan kung ano ang katotohanan. At pagkatapos ay lumakad sa liwanag nito at hikayatin ng iba na sundan ang kanyang halimbawa. Araw-araw nating pag-aralan mga kapatid, nang masigasig ang Biblia, timbangin ang bawat kaisipan at ipaghambing ang kasulatan sa kasulatan. Yan po mga kapatid, we need to study daily the Word of God. Na ito po ay dapat nating compare the Scripture to Scripture. Kaya timbangin po natin. Sa tulong ng Diyos, dapat tayong bumuo ng ating sariling mga paniwala sapagkat tayo mismo ang mananagot sa harap ng Diyos. Ito po ay napaka-importanting maunawaan po natin. Kaya nga po mayroon tayong
pagmuni-muni sa mga salitang ito bago po tayo magpatuloy ng ating pag-aaral. Kaya, let us pray mga kapatid. Ano? Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo, nagpapasalamat na kayo po ay nagtipon sa amin virtually upang ipagpatuloy po ang aming pag-aaral dito sa Revelation. Na nais namin, Panginoon, na kayo nawa ang siyang mangusap sa bawat puso, namin po maunawaan ang mga bagay spiritual dahil kami po ay patay spiritual, Panginoon. Kaya nga po, tulungan kami sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na aming matunghayan at maunawaan ang nais po ninyo at mga katotohanan na inyong ipabatid sa amin sa mga oras na ito. Ito po ay aming dalangin, lakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now, dito po tayo mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral na sabi nga po rito, isang hamon na kung saan ay napaka-importante sa atin na bakit natin kailangan pag-aralan ang 144,000. Dahil dito po sa Review and Herald, March 9, 1905, bago pa man na pumanaw ang ating propeta mga kapatid, ay nagsabi po siya, let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Magsasabi po ba ang ating propeta kung ito po ay hindi mahalaga? Na let us strive. Kaya mayroon pong pagpupunyagi na maabot ito. Ngunit, paano po natin maabot na tayo mag-strive to be among the 144,000 if we don't know it? Kung hindi po natin alam. Kaya nga po ating pag-aralan kung ito po ba ay literal, kung ito po ba ay symbolikal, kung ito po ba ay literal na mga Israelites, or ito po ay tayo'y kasama doon or kabilang doon sa pipiliin ng Panginoon na maging kabahagi po sa 144,000. Ngunit tandaan natin na ang propeta po ay nagsabi, let us strive. So therefore, it is important. Napakalaga po nating maunawaan sa mga oras na ito na ang katotohanan ng 144,000 ay mahalaga because this is where we need to strive for. Okay, basahin po natin ang banal na kasulatan kung ano po ang sinasaad sa Biblia. At pansinin po natin ang napakalagang mga phrase o mga palatandaan kung paano natin maunawaan kung kailan mangyayari ito at kanino na patungkol ito mga kapatid. Okay, let's say, and after these things, pagkatapos ng mga bagay na ito, anong mga bagay na yun mga kapatid? Ipinakita kay John yung proseso ng investigation. Okay? Yun po yung mga bagay na dapat nasa isipan natin. Na there is an ongoing investigation. Mayroon pong paglalahad at pagbubuklat ng mga record ng mga pangalan ng mga banal na kung saan ay inuusisa po yun hanggat mabigyan po ng hatol na ang kanyang pangalan ay mananatili ba o tatanggalin doon sa aklat ng buhay. Yan po ang gawain sa investigation, investigative judgment. Kaya pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita po ni John, I saw 4 angels. Nakita niya po yung 4 na anghel standing on the 4 corners of the earth. Tanda natin mga kapatid, nakita natin po sa larawan na ito ay nagpapahayag o nagdi-describe na mayroon pong 4 na anghel. Ito po, okay? 4 na anghel na nakatayo, holding the 4 winds.
Sila po ay nakahawak doon sa hangin of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Ano kayang dahilan? Bakit hinahawakan ito? Yan po ang ating sagutin sa ating pag-aaral na ito. So tandaan natin, ang unang hurtings po dito na mangyayari, pinipigilan po yung apat na anghel para hindi maapektuhan ang lupa, ang dagat, at mga kahoy o any tree. Okay? Now, verse 2. Tandaan din po natin mga kapatid kung ilang anghel ang nandito po sa chapter 7. Okay? And I saw another angel. So this is the fifth angel, mga kapatid, panglima na anghel. Ayon po dito sa ating nababasa, na mayroon pong another angel ascending from the east. Ascending means pataas, from the east, ascending from the east, having the seal of the living God. Siya po yung may silyo, silyo ng buhay na Diyos. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. So pansinin natin mga kapatid, these are another four angels na kung saan ay nakita po natin na ang sinisigawan po nitong anghel na ito na ascending from the east are those angels which had been given to hurt the earth and the sea. Dahil itong apat na anghel mga kapatid ay will affect the earth, the sea, and any tree. Pero itong apat na ito mga kapatid na sinisigawan nitong anghel ascending from the east ay mayroon pong gawain na kanilang pinsalain, hurt the earth and the sea. So hindi po siya magkapariho. Yung apat na anghel kanina ay holding the four winds para hindi maapektuhan ang lupa, ang dagat, o sinumang kahoy. Okay, punong kahoy. Okay, ano po ang mga simbolo niyan? Alam po natin yung earth are people. Sea, people. Okay? And how about the tree? The tree are leaders. Okay? So atin po yung pansinin sa ating pag-aaral dito. Okay. Verse 3. Saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So itong magpinsala sa lupa at sa dagat ay pinipigilan or sinabihan, hurt not, wag saktan. Wag saktan po ang lupa, ang dagat, ang mga kahoy, hanggat matsilyuhan ang bayan ng Diyos. Okay. So yun po mga kapatid yung nangyayari po dito. Pinakita kay John na ito ay pangyayari in the last days. Hanggat yung bayan ng Diyos ay masiliwan. Okay, tingnan po natin kung sino sila. Sino itong masiliwan? Okay. Ang sabi po rito mga kapatid, verse 4, and I heard, kung kayo po ay nakakarinig, ito po ba ay symbolical o literal? Okay? So yan po yung ating pansinin na narinig ni John. Ano pong narinig niya? Ang narinig niya po mga kapatid ay, sabi rito, number. Hindi po sinabing symbol. So dito pa lang mga kapatid, we can identify and we can actually understand na ito po yung
yung tinatawag dito na number, okay, nanggaling po siya sa Greek word na arithmus. Okay? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Dahil marami pong nagtuturo ngayon na ang sinasabi po nila na itong 144,000 daw po ay symbolikal. Pero dito pa lang sa Biblia, mga kapatid, ay we can rightly say and we can emphatically say, mga kapatid, na talagang sinabi ng Biblia, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Okay, so pansinin natin, mga kapatid, na sinabi po all the tribe of Israel. So ang Biblia mismo ang nagsasabi na ang kasunod po dito na mga binaybay na kung ilan ang bawat tribo, sinabi po ng Biblia at alam po ni John ang reason. Bakit itong mga sinabi niya dito na mga tribo ay kabahagi po sa children of Israel. Alam po natin, mga kapatid, sa kasaysayan na ang panganay na anak ni Jacob na sa bandang uli ay tinawag po siyang Israel dahil nakipagbuno po siya sa anghel. Naging victorious po siya sa kanyang pakikipagbuno. Kaya nga po, mga kapatid, ay ang sinasabi po rito na tribes of the children of Israel are actually adopted in the New Testament, which the first, okay, kasi may magsasabi po sa atin, no, kita nyo, mga kapatid, no, ang una dito na binanggit sa Revelation ay Judah. At alam natin si Judah ay pang-apat na anak. Okay? At sinabi nga po, kung literal ito, hindi bakit wala dito si Dan? Yun po ang sinasabi. Ngunit atin pong dapat malaman at intindihin na si John mismo ay nakakaalam kung sino itong tribes na tinutukoy niya. Okay? So they are all the tribes of the children of Israel in the New Testament. Why, mga kapatid? Dahil ito po ay aplikado na sa last days dahil we are talking about the investigation. Okay? Alam natin na yung investigation nag-umpisa noong 1844. Ano po? Okay? Bilang Seventh-day Adventist, alam na po natin yan. Wala na po tayong discussion dyan about the investigative judgment na ito po ay nag-umpisa noong October 22, 1844. At ang binuksan po doon ay yung unang mga namatay. Okay? So those who are dead have been investigated. Okay? Kaya nga po ang kasunod dito ay mga buhay. Okay? Kaya nga po pinakita kay John na mayroong mga kapatid na buhay. Na itong 144,000 are all from the children of Israel. At ito po ngayon ang tanong. Okay? Marami pong mga tanong dito, mga kapatid. Ngunit ang Biblia po, ang espiritu ng hula, nagsasabi po rito, especially sa comment ni Lynn J. Watt patungkol dito, mga kapatid, Testimonies for the Church, Volume 2, 692, paragraph 1. Sabi po rito, there are in the scripture, mayroon sa mga kasulatan, some things which are hard to be understood and which, according to the language of Peter, the unlearned and unstable rest unto their own destruction. We may not in this life to be able to explain the meaning of every passage of the scripture, but
there are no vital points of practical truth that will be clouded in mystery. So ibig sabihin mga kapatid, wala pong mahirap o mga misteryo na hindi natin maunawaan because God will reveal in due time na ipahayag na ito. Okay? Sa atin pong alam mga kapatid, we as Seventh-day Adventists under the third angel's message have been given the judgment message. Ngunit mga kapatid, there are events that happens in our church that the sound of the third angel's message had been tamed and voiceless. Yan po ay nasa hula din. No? Kaya sabi po rito, when the time shall come in the providence of God, sa providensya po ng Panginoon, for the world to be tested upon the truth, for that time, minds will be exercised by the Spirit to search the scriptures, even with fasting and with prayer, until link after link is searched out and united in a perfect chain. Every fact which immediately concerns the salvation of souls will be made so clear that none need hear or walk in darkness. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy po ng pag-aaral, we need also to have fasting and prayer in order to understand the Word of God. Pero mga kapatid, bilang mga Seventh-day Adventists, minsan ay naging kampante na po tayo. Nasabihin natin, wala yan sa 28 fundamental doctrines. Mga kapatid, the 28 fundamental doctrines of our church are just fundamentals. Pag sinabing fundamentals, basic, but there are in that basic where there are peripheral. Minsan mga kapatid, yung mga peripheral na bahagi po ng ating mga doktrina ay yun po ang nakaligtaan. Pero yan ay napaka-importante. Bakit? Because it is actually, sabi nga po rito, every fact for our salvation. Ay, sabihin natin mga kapatid, yan ba'y kailangan sa ating kaligtasan? Mga kapatid, ang katotohanan is all in Christ. So Christ will reveal the truth to us as Seventh-day Adventists. Kaya i-reveal niyo po mga kapatid ang lahat ng katotohanan na ating kinakailangan in this time. Kaya we need the meat in due season. Kaya tingnan po natin muli mga kapatid. Mapansin natin dito may dalawang heartings. Mayroong dalawang pagsakit. Okay? Una ay yung pinipigilan po yung apat na hangin. Okay, that is actually hurting through the winds. At winds mga kapatid, ay ayon sa propesya, ay napag-aaralan po natin yan sa chapter 7 ng Daniel. It's the wind, the stripes, and wars, contentions. Yan po ay nangyayari na. Pero itong hangin mga kapatid na ito, pinipigilan. Bakit hindi pinipigilan yung war na yan? So therefore, there is a significant information na maliban sa strifes and wars, ay mayroon pong ibig sabihin yung blowing of the wind. At yan po ay mabasa natin sa sinulatan po ni Ellen G. White. Testimonies for Church, Volume 5, 152. Okay, mababasa natin yan sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral. Ngunit doon po nahayag na yung blowing of the wind was almost to be experienced by Ellen G. White and the pioneers. 1888, nagkaroon po ng Senate bill si Senator Blair na magkaroon ng Sunday law. Ngunit pinadala po ng ating church si Alonzo Jones to defend
at hindi po natuloy. Kaya nga po sinabi ni Ellen G. White, it was a threatening of the blowing of the four winds. Kaya klaro na itong pagpigil ng apat na hangin na ito ay pagpigil din po ng sandilo, na bakit ngayon ay hindi pa po napapataw. Okay? Dahil wala pa po yung 144,000. At yung destruction by the four angels had been also restrained. Okay? Pinigilan po mga kapatid. Kaya ito po ang tinatawag natin trouble such as never was since there was a nation, na mangyayari po. The great and dreadful day of the Lord na mangyayari po sa sanglibutan. Kaya atin pong ipagpapatuloy na ayon po sa aking nabanggit na four angels holding the winds, they hold it until the 144,000 are sealed. The 144,000 must be a special people of God in the last days. They are sealed from Israel. Yun po yung sinabi sa verse 4. Ano po? Na they are all from the 12 tribes of Israel. Kahit sabihin natin mga kapatid na literal man o symbolical, ang tunay dito mga kapatid, si John mismo ang nagsasabi na yung binanggit niya na 12 tribes are accounted as Israel. Okay? Bagamat sabihin natin mga kapatid, ang una doon ay si Judah, na dapat ay si Reuben. Si Reuben, Simeon, okay, si Levi, at yung pang-apat dyan ay si Judah. Bakit siya ang nauna? Okay. Ang panglima dyan, yung anak ni Belha, okay, katulong, no? Ay si Dan. Bakit nawala? Okay, yan po yung tanong ng karamihan. Ano po bang nangyari sa kasaysayan? Okay? Kung atin pong balikan, this is just a moment of information, ano? Na bakit si Judah, hindi si Reuben at si Simeon ang nauna dyan sa New Testament. Dahil during the time na ni-rape si Dina, okay? Na-rape po si Dina, ang kapatid nilang nag-isang babae sa Sikkim. Ano pong nangyari? Nagingin ng kapatawaran ang Sikkim, ngunit si Simeon at si Reuben, ano pong ginawa nila? Pinagtataga. Nagkaroon po ng massacre sa Sikkim. At yun po ang naging dahilan na kung saan ay nawalan po sila ng right to be the panganay, or the birthright had been actually na-demote po sila mga kapatid, ano, at binigyan po si Judah. Kaya doon po manggagaling yung tribe na kung saan ay tinawag nga po si Jesus Christ as the Lion and the Lamb of Judah, because it is actually through the historical background that demotes them na si Judah po mga kapatid ay binigyan po ng karapatan na maging panganay in the New Testament dito po sa Revelation. Okay? Actually, there are things na nabanggit ko po sa biblical history study po natin sa Genesis, na balikan po ninyo mga kapatid yung sa YouTube channel po natin. I explain all of this mga kapatid. So the winds, what are they? Ito po yung nabanggit sa Great Controversy 434 to 440. The great kingdoms that have ruled the world were presented to the prophet Daniel as beasts of prey, rising when the four winds of the heaven strove upon the great sea. Yan po yung contention, strife na binabanggit ko kanina. No? Daniel chapter 7 po yan.
In Revelation chapter 17, an angel explained that waters represent peoples and multitudes and nations and tongues. Yan po ay verse 15. Winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible sin of conquest and revolution by which kingdoms have attained to power. Pero mga kapatid, nangyayari, mga kapatid, yung contentions and stripes, bakit pinipigilan po rito? Okay? So, mayroon pong mahalagang meaning ang sinasabi po rito. Ito po yung sinabi ko kanina. Testimonies for a Church, Volume 5, 152. Ano pong sabi rito? The time is coming when we cannot sell at any price. The decree will soon go forth prohibiting men to buy or sell of any man save him that had the mark of the beast. We came near having this realized in California a short time since, but this was only the threatening of the blowing of the four winds. Therefore, sa talatang ito mga kapatid, ay Ellen G. White suggested, and she says that the four winds that has been held, yung pinigilan na hangin mga kapatid, is actually the threatening of the Sunday law. Namuntik na mangyari ito sa kapanahunan ni Ellen G. White. Ngunit si Alonzo Jones is one of the representatives that actually oppose the approval, the declaration of the Sunday law. Kaya nga po hindi na tuloy ang Sunday law at that time dahil ang propesya po ay nagsasabi na pinipigilan muna hanggat hindi pa po masilyuhan ang 144,000. During the time of Ellen G. White, ay hindi pa po umabot sa 144,000 ang membership ng ating church. Umabot lang po siya 2 years after namatay si Ellen G. White. Ngunit, nangyari po ba na nasiliwan ng 144,000? We need to understand more that there are still truth that will be revealed mga kapatid. Na bakit hindi pa po nagkaroon ng 144,000 na yung mga pioneers during that time ay nangamatay. Okay? So they die. Pero itong 144,000 are the special people of God in the last days that will not pass through death. Hindi po sila makaranas ng kamatayan. So the Sunday Law movement in 1880s ay ito ang nangyari mga kapatid na pinigilan po yun. No? Dahil ang 144,000 ay hindi pa po nabuo. Okay? Hanggang ngayon. So we are still yet waiting for the right time of its fulfillment. Okay? Sabi rito pa mga kapatid, as yet they are held by the four angels. Tama po yung sinalat na basa natin kanina na pinipigilan na hindi muna mag-blow. Bakit? Wala pa po yung 144,000. So we are not just ready. So si Ellen G. White po yung nagsasabi na hindi pa sila handa. There is a work yet to be done. Mayroon pang gawain na dapat mangyari. And then the angels will be bidden to let go, that the four winds may blow upon the earth. That will be a decisive time for God's children, a trouble such as never was since there was a nation. Now is our opportunity to work. Hanggat hindi pa po mangyayari mga kapatid, hindi pa po natatapos ang pagsisilyo ng 144,000. So there will be a trouble
such as never was since there was a nation. Kung mangyayari mga kapatid na atin pong minamata na nangyayari po ang war in the Middle East right now, we are praying that God's people will now be sealed, mga kapatid. Dahil kung mangyari po yun, Michael will stand. Okay? Daniel chapter 12 verse 1. Michael will stand to defend his people. Dahil yun po ay trouble such as never was since there was a nation. So where are the 144,000 sealed from? Saan po sila manggagaling? Okay. Sabi po rito, early writings, 38, paragraph 1 and 2. I saw 4 angels who had a work to do on the earth. So mayroong gawain ang angel, yung 4 angels. And were on their way to accomplish it, Jesus was clothed with priestly garments. He gazed on pity on the remnant, then raised his hands, and with a voice of deep pity, cried, my blood, Father, my blood, my blood, my blood. So yun po yung pagpipigil ng ating Panginoon. Na hanggat hindi po nasisilyuan ang 144,000, there's still work to be done. Kaya nga po ang Panginoon ay nagnanais na ikaw at ako ay makaunawa nitong mga katuruan sa Biblia, mga kapatid. Na kung saan ito po yung ating sandigan. May mapa po tayo na ating tinignan na kung saan na po tayo naroon. Okay? Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne and was shed all about Jesus. Then I saw an angel with a commission from Jesus, swiftly flying to the 4 angels who had a work to do on the earth, and waving something up and down in his hand, and crying with a loud voice, hold, 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 until the servants of God are sealed in their foreheads. So God is actually restraining the wind to blow and the hurtings to be done, because the 144,000 are not yet sealed. So therefore, mga kapatid, yung pagsisilyo po ng 144,000 is still ongoing. Until the time when his people, the 144,000, will then be sealed. Okay? Ano po ang kaulugan nito, mga kapatid? Nagtanong po si Ellen G. White, ano? I asked my accompanying angel the meaning of what I heard. Dahil narinig po ito ni Ellen G. White din, ano? As God's prophet, God showed to Ellen G. White as well. And she asked about this. And what the 4 angels were about to do. Ano pong gawain ng 4 na anghel na ito? He said to me that it was God that restrained the powers over things on the earth, that the 4 winds of 4 angels had power from God to hold the 4 winds, and that they were about to let them go. But while their hands were loosening and the 4 winds were about to blow, the merciful eye of Jesus gazed on the remnant that were not sealed, and raised his hands to the Father and pleaded with him that he had spilled his blood for them. Then another angel was commissioned to fly swiftly to the 4 angels
and bid them hold. And the servants of God were sealed with a seal of the living God in their foreheads. We know, mga kapatid, that they are Sabbath keepers. Okay? They already worship on the seventh day. So it means that the Sabbath is not a seal. When we talk about this, mga kapatid, na yung seal of the living God is actually a protection for God's people. So in order for you to be a people of God, then you need to keep the Sabbath. So the Sabbath keepers are God's people. Okay? Klaro po yan. They have the mark or they have the sign of God's people. Ecclesiastes chapter 20 verse 12 and 20. Na yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan po, mga kapatid, ay Sabado. The 7-day Sabbath. Yun po yung tanda. Okay? Tanda ng bayan ng Diyos. So if you are God's people, then you are qualified to be sealed by the seal of the living God. Dahil ang Sabbath po is the sign of God's people. But the seal of the living God is settling on the truth. Okay? Ayan po, mabawasanin natin sa Ephesians chapter 1 verse 13 and chapter 4 verse 30 na sealed with the promise of the Spirit. Now we will be guided by the Spirit into all truth. So ang katotohanan po ay magsisilyo sa atin. Kaya kung tayo po ay nakakarinig ng mga mensahe ng katotohanan at atin pong nireject, then we have also rejected Jesus Christ, who have died on the cross to shed His blood na kung saan ay namatay para sa atin. He had suffered a lot because of His great love na He wants that His people will be sealed before there will be destruction. Mayroon pong destruction na mangyari. And so God will be preserved when this destruction will what? Will come. Maproteksyonan na ang bayan ng Diyos. When the Sunday law will come, mga kapatid, we are sealed as God's people. Kaya ang maapektuhan dito, mga kapatid, yung nasa labas. Okay? So God wants that His people will be protected first. Yan po yung pagmamahal niya sa ating iglesia. Na He is calling the people to repent. He is calling the people to be faithful. Kaya nga po, mayroon tayong pag-aaral na ganito. Because we love the members of God's church, the Seventh-day Adventist. Okay? Yun po yung layunin ng bayan ng Diyos na nasa po niya na ang kanyang tunay na mga mananampalataya ay nanampalataya na may koneksyon sa Diyos na nagkaroon ng katwiran. Okay? So yan po, mga kapatid, yung katotohanan, bahagi po ng ating pag-aaral dito sa prophetic insights on the book of Revelation. Dumating na po ang oras na kung saan ay sa pag-part ways, mga kapatid, may karugtong pa po ito. Bukas, atin pong pag-aralan kung ano pong qualities and character of the 144,000. Okay? So tomorrow, we will talk more on the characteristics of the 144,000. Kaya wag po kayong mawawala dahil bukas po ay pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Mayroon po ba kayong tanong?
Hello, Sister Vanji. Good afternoon. And yes Good po. noon. May tanong po ako. Apo. Ang tanong ko po ay yung trouble such as never was at yung Great Tribulation, the same ba sila? Okay. Yung trouble such as never was ay actually trouble na mangyayari that God will be protected. God's people will be protected. Yan po Daniel chapter 12 verse 1 na Michael will stand for his people and it will be a trouble such as never was since there was a nation. Yung great tribulation po mga kapatid ay mararanasan ng great multitude. Okay? That's why in chapter 7, verse 14, yan po ay napatungkol po doon sa great multitude na makakaranas po na sila ng great tribulation. Bakit? Doon pa po subukan ang kanilang pananampalataya, sila po ang mapektuhan ng sandilo. Okay? So yun po yung great tribulation na mangyayari, maranasan po ng great multitude. Yung tinatawag pa na trouble such as never was, it could be a distinction na maging kwan po yan, na maranasan po yan, okay, ng great multitude as well at the same time. Dahil it will be a trouble such as never was after the sealing. Okay? So, pag masiliwan po yung bayan ng Diyos, then the trouble such as never was mangyayari po. So, saklaw po yung great multitude na kung saan makararanas. Kaya tinawag din po siyang great tribulation. Okay? So doon po yung subukan ang great multitude sa kanilang pananampalataya na kung saan ay pag tumanggap po sila ng mensahe, they will also be sealed. They will also be protected by God and will be saved at the time. Salamat, Brother Glenn. Yes po. Okay, mayroon pa po ba? Okay, sa ating mga kaibigan na sumusubaybay po mga kapatid sa Facebook, you can just type your question or sa YouTube man, dahil it is recorded actually mga kapatid, we will upload in our YouTube channel. And those who have questions, then you can just ask and we will try to answer them and we'll give you the outlines of the study para po sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. So wag po kayong mamawala tomorrow. We will continue on with our study. May God bless you. As we close, we will pray. Okay, manalangin po tayo. Dakila at mabagin po namin Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tiling sa inyo, nagpapasalamat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na nandito po kami upang pag-aralan ang mga malalalim na mga salita po ninyo na sa pamagitan lamang ng inyong kapangyarihan sa banal na Espiritu ay amin pong maabot kung gaano man kalawak, kataas, kalalim ang inyong mga salita. Tulungan lamang kami, Panginoon, na ito ay amin din pong maibahagi sa aming kapwa Adventista because we know that you are saving your church. Na nais po ninyo na ang inyong iglesia ay maunang masilihan para po may protection during the time of trouble such as never was since there was a nation. Ngunit nais namin, Panginoon, na ang aming mga kapatid ay makaranas din ng inyong proteksyon. Kaya nga po, itong programang ito ay naisairi para sila rin po ay makarinig ng mga babalita. Salamat, Panginoon. At amin pong inasahan ang inyong bendisyon, ang aming maranasan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, God bless po. Sister Vanjie, thank you po. Thank you, Brother Brother Marshall. Glenn. Thank you.
Okay, God bless. Sige po, see you tomorrow. Okay, God bless. Bye-bye.